Ito mga bay, magandang araw sa inyo lahat. Alam niyo po ba na ito palang si dating Pangulong Duterte ay ang gusto pala nito daw ayon mismo dito kay Jed Mabilog ay ang gusto raw talaga nila mangyari ay i-link parang ang ganito ang pagkakasabi ni Jed Mabilog. Parang ang gusto nila gawin, ituro itong si Marujas at saka si Drilon na mga drug lord. Parang yan ang gusto mangyari yata ng admin Duterte dati yung dito kay Jed Mabilog. Kaya lang hindi sinunod ni Jed Mabilog. Kasi nga, siyempre, pinsan niya itong si Drilon Pinsan niya si Drilon tapos ililig po siya sa droga ng walang katotohanan. Lalo, talagang hindi yung papayag. Bahala na. No kando. Hindi dapat mangyari yun. Kaya mga kababayan, ano nangyari dito? Pinag-initan si Mabilog, mga kababayan Pinag-initan ni Digong ang sa pinagbantaan niya ito kasi hindi sumusunod siguro. Kaya pinagbantaan. Siyempre, sa takot ng tao, mama, napilitan lumaya sa Pilipinas. Nagtago sa ibang bansa. At ngayon niya nakabalik na siya at nagtitistigo siya dito sa Quad Committee. Di ba? Ngayon, may sinasabi naman dito ni si Dilima, ganyan din ang ginawa sa kanya na i-link siya sa droga at nagtagumpay nga dito si Digong dahil mga kababayan si Dilima po ay dating CHR. Siya po ang umuusig dito kay Digong nung mayor pa siya sa Davao. Inuusig po ni Dilima yan dahil sa mga patayan na nangyayari. Kaya nung pagpasok ni Digong bilang presidente, ayun, gumanti na po sila. At kung ano-ano po pinagbintangan po nila dito si Leila de Lima na, di ba, pinagtawanan, inalipusta, ikinulong ng 6 na taon. Kaya hindi na rin nagtataka dito si de Lima kung ganun ang mangyari, kung ganun ang gagawin ng mga Duterte dito sa kay Marujas at saka kay Drilon, mga kababayan. Ito, narito po, pakinggan natin yung sinasabi ni Senadora Leila de Lima. Kakausap po natin ngayong umaga si dating Senador at Liberal Party spokesperson, Attorney Leila de Lima. Ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo sa Istrenta Balita. Kasama po si Robert Mano at Sherry Ann Torres. Good morning, ma'am. Good morning din sa inyo, Sherry Ann and Robert, at sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Opo, ma'am, maraming salamat. Napakaaga, Oo nga po. Ayun nga, ma'am, uunahan namin kayo ng pasasalamat sa paggising ng maaga para sa programang ito. Opo, Senator, ma'am, unang-una, ang daming revelasyon na nangyayari ngayon sa pagdinig ng Quad Committee, ng Quadcom. At salabat na nga po yung paglabas ng mga witnesses, mga testimonya, at yung pinakahuli, yung pagharap nga po ni ex-Mayor Mabilog. Meron pa talaga, ma'am, ganitong impormasyon noon na nakuha kayo sa Liberal Party na may plano ang Duterte administration na pilit na i-link sila Marujas at dating Senate President Drilon dito nga sa illegal na droga? Wala po akong maalala na may ganyang informasyon. Pero hindi po kami nagugulat sa mga ganyan na mga revelasyon ngayon. Kasi talaga naman na yung dating Pangulo ay may kapasidad na talagang guluhin at talagang balikan at talagang gawan ng kung ano-ano. Gipitin yung mga mga kalaban sa politika o kaya kahit mga personal na mga kalaban niya. Kaya hindi na po kami nagugulat. Bagamat sabi ko nga, wala naman akong maalala na lumabas na o narinig namin nakarating sa Liberal Party na ganyan nga yung mga sinasabi ngayon ni Mayor Jed Mabilog. Pero nung umalis nga siya ng bansa, iisip namin yun, there must be a reason. Nga noon is may mga pinapapatay. Meron siya mga kinigiit. Tingnan niyo yung ginawa nila sa akin.
sila ng mga kung ano-anong mga para lang gipitin ako, pahirapan ako. So may kapasidad yung dating Pangulo. Kasi makikita natin yan sa kanyang pagka-vindictive na pinipersonal niya lahat. Maski yung trabaho niya, ginagawa niyang personal na lahat. Maski yung mga pag-aano niya sa mga ibang bansa. Alam mo na, yung naging anti-US siya dahil nga may mga karanasan siyang personal. Mga ganun po, yung parang nasa ugali yan ng dating Pangulo. So hindi na ho tayo na nagulat doon. Pero yung nabanggit mo yung Quadcom, yung hearings ngayon na nangyayari na maraming lumalabas na mga revelasyon. Sa tingin ko marami pa na dapat alamin. Kasi kung mga ganyan nga, lumalabas na yan na nagpapapatay, nag-o-order ng pagpatay, nagpapatay nga siya ng libo-libo, more than 20,000. Na karamihan ay mga mahihirap, yung mga street drug pushers, yung mga nakikita niya mga medyo malalaki, katulad niya, pinapatay na lang niya. Yan, may balak na patayin si ex-mayor Mabilog, pinapatay yung tatay ni Kerwin Espinosa, pinatay yung halos buong pamilya nung si Paruhinog. So yun ang naging gawain. Pero ma'am, ang dami na kasing humaharap na testigo, di ba? Ang daming resource person, yung iba nga, yung isa nga si Espinido hanggang ngayon nakaupo pa sa pwesto sa PNP, no? Ang daming nagsasabi, imbitahin natin si dating Pangulong Duterte, pero siyempre sinasabi rin, merong courtesy sa kanya. Pero kapag ganito ba ka-serious ang mga aligasyon, hanggang saan pwedeng ibigay ang courtesy at hanggang saan pwedeng tumanggi ang isang target na resource person, ma'am, pagdating sa usaping legal? Wala pa kasi tayong ganyang karanasan, This is unprecedented na mismo ang isang dating Pangulo ay nahaharap sa mga seryosong aligasyon katulad ng mga naririnig na natin ngayon dyan sa mga hearing na yan. Kaya parang parang test din ito sa Kongreso, sa House of Representatives na ipatupad ang kanilang rules. Kasi kung kaya ngang at pinapatupad nga nila sa iba pa na mga resource persons or even witnesses, ay bakit hindi pwedeng ipatupad din, i-enforce at i-assert yung kanilang authority over any previous high official. Pero hindi ko sinasabi na madaling gawin yan kasi tama naman yan na may kortesiya kahit papano para sa dating Pangulo. Pero kung lantaran na nakikipagtigasan, lantaran na katulad nung yung kanyang anak na Vice President, binabastos ang House of Representatives, siguro naman pwede silang merong gawin para i-assert nila yung authority nila. Para sa may init na... Yan mga kababayan yung pahayag ni datang Senadora Leila de Lima. Sinagot niya nga dito yung mga tanong ng mga media na kung may kakayahan ba yung mga Duterte na gawan-gawan ng istorya itong si Mar Rojas at saka si Drilon. Ang sabi ni Leila de Lima, hindi imposible yan. Hindi imposible yan dahil nagawa po yan sa kanya. Ginawa po nila nung panahon ni Digong na ipakulong talaga itong si Leila de Lima. Yun nga lang, ang hindi naisip ni Digong, matatapos yung kanyang termino. Hindi naisip ng mga Duterte na lalaya si de Lima. Diba? Yung mga kababayan, kung ano man ang nangyayari ngayon sa mga Duterte, para sa akin sa tingin ko ay isang pagkakamali nila dahil
ang tayo kasi mga Pilipino, ang hindi po nila alam, mapagtanim tayo ng sama ng loob. Mapagtanim tayo ng sama ng loob. Kaya nga, ang kaugalian natin nagkakaroon lagi tayo ng utang na loob. Di ba? Sa mga tumutulong sa atin. Bukod doon, nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa mga taong umaapi sa atin. Diba? Kaya hindi imposible na yung nangyayari yun sa mga Duterte ay talagang ganti sa kanilang mga pinaggagawa nung sila pa ay nakaupo dyan sa Malacanang. Di ba? Yan ang nakikita ko dito. Ngayon, kung ganti man ito para sa kanila, walang masama. Walang masama kung gantihan kayo dahil kaya nga ganti. Ibig sabihin, may ginawa kayong mali na labag sa batas. Mas maganda sana kung ginawa nyo yun na makatotohanan. Di ba? Yung talagang hindi na makakalabas pa na kahit na kailan. Di ba? Yan ang makatotohanan na pagpapakulong. Di ba? At saka siyempre yung mga pagpapatay ng mga inosente. Yan. Ano yan yung mga nangyayari sa mga Duterte yung para sa akin Ano to? Para sa akin, walang masama. As long as yung mga congressman natin sumusunod sa batas. Di ba? Kaya wala pa rin masama. Basta sumusunod sila sa batas, walang problema yan. Kaya sa mga Duterte, sayang lang dahil nandun na kayo Nasa Malacanang na kayo, hindi nyo pa ginawa ng tama. Di ba? Gayahin nyo si Pangulong Bongbong Marcos kasi nasa batas palagi ang kanyang ginagawa, ang kanyang sinusunod. Kaya pagbaba niya, automatic yan. Wala masisingil sa kanya. Di ba? Yan ang Pangulong matalino. Salamat.